current events by video. Kasama ko, di papatayin nila ako. So pinagbibintangan din po kayo? O pinagbibintangan nila ako. Na-accessory to this incident. Sagat na, sagat. Bakit ako dinaan nila ako sa likod? Tumakbo lang po ako dito, tumakbo ko rito. Gusto nyo, patayin nyo ako, nakahanda ako, paglalaban ko. Wala na. Pero, yung idaan nyo ako sa likuran, ipoposas nyo ako, nakatakbo lang ako. Medyo nagdududa na ba kayo na medyo matagal kasi? Matagal o sila nag-usap sa loob at pinag-usapan nila na ako, i-accessory ako. Pero hindi po kayo Pinipigilan nila yung Hindi po, yung mga hepe ko lang ang nag-text sa akin na Kanina pa nga namin kayo na ini-request. Pinipigilan nila? Tama ba yun? So kayo po gusto nyo Karapatan natin yun, di ba? papa-interview ako. Gusto nyo, patayin nyo ako pagkatapos na interview dito. Pero papatayin din nyo ako eh. Kasama nyo ako, kabaro nyo ako. Wala naman akong alam. Isinama nyo ako doon. Tapos pagdating dito, hindi nagkaroon ng magandang negosasyon. Kasi ang gusto nung brother ko na nasa loob ay pirmado kung siya talagang dismiss o exonerated siya. Ngayon ang pinadala ni Mercedes Gonzales ni Gutierrez, ang kaso itatrate pa, ayusin pa, re-reviewin pa. So hindi pumayag yung kapatid ko na gano'n na review. Kung gano'n kabilis yung ginawa nilang dismissal doon sa kapatid ko, gano'n din sana ang gagawin nilang kabilis kung paano proseso. Since na sinasabi ko naman sa kanila, walang authority ang ombudsman to handle the case. Since the case is under IAS, Internal Legal Service. Yan po may hawak at exonerated na. Exonerated na po sa IAS, exonerated na rin sa RTC. Bakit tinawakan pa ng ombudsman? Tapos kahit wala namang private complaint sa kanila, ang ombudsman, wala namang nagreklamo sa kanila. Bakit dinesisyonan nilang tanggalin yung kapatid ko? Bias po, bias. Pero dito sa akin, ano ko, Sir, paano niyo po sinasabing gagawin kayong accessory to the crime? ay sinabi po nila na ilagbog na ako dun sa headquarters. Dalhin ako. Pinuposas nila ako. Tama ba yun?